Pagkatapos ng trabaho namin doon na inabot na kami ng tanghali, ay bumalik na rin kami sa opisina para magpahinga. Alam kong pagod na pagod itong mga kasama ko dahil hindi man lang nila ako pinagtrabaho, kaya gusto ko na lang muna sila bigyan ng favor ngayon. Magpahinga na muna kayo dyan. Wala pa naman kayong dapat gawin hanggang sa hindi ko pa natatapos tong unang design natin, pahayag ko. Thanks, Miss Anika. Salamat po, Miss Anika. Grabe, pakiramdam ko ay mababali yung likod ko dahil sa mga pangyayari kanina, pahayag pa ni Marigold. Naggawa na lang ako at ibinigay na sa kanila ang documentation namin for the fundraiser. Ipapasa kasi ito sa kumpanya kaya kailangan pa namin itong ilagay sa clearbook at gumawa ng mga financial statements at budget proposal para sa bawat team. Ako na lang din ang gumawa nitong documentation namin para may ambag naman ako sa kanila. Ilalagay lang naman itong mga printed pictures namin as proof na nagtrabaho talaga kami. Hindi ganon kakapal ang papers namin kaya hindi na ako nahirapan. Guys, ipapasa ko lang to sa opisina ni Sir Carlos. Samahan na kita, be. Sige. Tumayo na ako at kinuha yun. Lumabas na rin kaming dalawa ni Yumi at naglakad papunta sa opisina ni Carlos. Kapag pinagmamasdan ko ang mga pictures, ay natatawa ako dahil sa mga stolen pictures ni Yumi na nakakatawa. Beho, tingnan mo. Usal ko pa. Hala! Ayoko! Sino pa naman yung photographer kanina na hindi man lang muna tinitingnan ng mukha natin bago kumuha ng litrato? Tinapik ko na lang siya sa balikat, sabay ngiti sa kanya. It's okay, be. Maganda ka pa rin naman kaya wala kang dapat Look who's here! Napatigil kaming dalawa ni Yumi dahil sa dalawang babaeng humarang sa amin habang naglalakad kami. Nang tinitigan ko sila ay nagulat ako nang mapagtanto na sila pala ang ka-workmate ko sa HR team, sina Dena at Min. Sino yan, be? Bulong sa akin ni Yumi. Hindi ko muna sinagot si Yumi dahil mukhang may makikipag-away na naman ngayon. Excuse me, padaanin niyo kami at may importante kaming ibibigay sa CEO. CEO? Sa boyfriend mong iniwang ka? Natatawang pahayag sa akin ni Dena. Hindi na lang ako sumagot dahil baka saan pa ito mapunta. Mas importante pa rin naman ang peace of mind ko at safety namin ng anak ko kaysa sa mga sinasabi sa akin ng ibang mga tao na wala namang sense. Girl, I've heard na nabuntis daw siya ng pinsan ni Sir Carlos pagkatapos siyang iwan dahil sa pagiging cheater niya. Well, deserve niya naman talagang maiwan lalo na at wala naman siya sa paanan ni Miss Salve ngayon. Sambit pa ni Maine. Aba, ang kapal naman ng... Kaagad ko na lang na pinigilan si Yumi dahil alam kong makikipag-away talaga siya para sa akin kahit anong mangyari. Be, tama na. Hay nako, Anika. Nagpapasalamat nga kami na nakaalis ka na rito sa kumpanya dahil wala ka naman talagang ambag sa trabaho kung hindi ang pakikipaglandian mo kay Sir. It's not good to stop people along the hallway when they're working. Napatigil kami nang makita namin na nakatayo na pala si Carlo sa bandang likuran nila Dena at Maine ngayon, dahilan para mapalingon ng dalawa sa kanya. Sir? Go back to your work. You guys are embarrassing yourselves. Ani Carlos, sabay lapit pa sa akin at kinuha na ang aming documentation. As for me and Anika, we settled everything before breaking up, so there's nothing you can say about us. Dagdag pa niya. Kasalukuyan kami na nakatayo sa venue kung saan magaganap ang fundraising event. Marami-rami na rin ang mga tao dito kaya naman agad na rin kaming nag-set up ng stall namin para makapagsimula na kami sa pagbebenta ng mga damit dito sa park. Habang may ginagawa naman ako sa cellphone ko dahil kakatext din sa akin at kinakamusta ako ni Robert, ay lumapit naman bigla si Yumi sa akin. Anika, better kung magpahinga ka na muna sa loob ng tent. Hindi kasi mabuti na ma-expose ka dito sa labas tapos ganyan yung sitwasyon mo. Kaya mabuti dapat na magpahinga ka muna sa loob. Saad naman ni Yumi sa akin. Honestly, ganito naman talaga si Yumi sa akin ever since kanina pang umaga na naghahanda kami para sa event. At kahit din kanina sa loob ng sasakyan ay grabe ang pag-aalala niya sa akin. Well, mas better din na magstay muna ako dito sa labas. Tsaka mag-assist ng ilang crew dito natin eh. Sila Dave ba na-arrange na nila yung mga stall sa kabila? Tanong ko naman kay Yumi. She nodded her head at ngumiti. Habang nakatambay naman kami sa loob ng tent, ay bigla naman pumasok si Marigold sa amin. Guys, nandito si Sir Carlos kadadating lang nasa labas. Sigaw niya sa amin. Agad naman kami tumayo at lumabas ng tent para makita si Sir Carlos. Paglabas namin ay agad ko naman itong nakita na naglalakad habang may isang lalaki sa likod niya. Seryoso ang mukha nito at sa sobrang matipuno niya ay ang taas niyang tingnan. Lumapit naman kami kaagad sa kanya at binati ito ng magandang hapon. Good afternoon, sir. How's the event going? Tanong naman niya ng seryoso. Napansin ko naman na nakatingin ang lahat at ngumiti rin.
Alam ko na ang mga nasa isip ng mga to. Mabuti naman sir. In fact, madaming nagsasabi na still pa rin ang relevancy ng company. Kaya naman 10 out of 10 yung rate nila sa mga products natin. After siguro ng ilang minuto ay uuwi na kami kasi paubos na rin yung mga produkto. Saad naman ni Yumi kay Sir Carlos. Tiningnan ko naman siya ng maigi at nakita ko itong ngumiti. Very well. I'm actually impressed. Kasi I didn't think that you can all even manage to sell this 100 of luxurious products of ours sa loob ng park na to. I don't wanna know how you did it. I'll just congratulate you all for being so professional sa pagtatrabaho. I think Robert would be so glad to hear this. Saad ni Sir Carlos sa amin. Nagsihiyawan naman ang mga tao sa paligid ko at agad kong nakita na ngumiti si Carlos. Nagkita naman ang mga mata namin kaya agad akong napatitig sa malayo, papalayo sa mga mata niya. Alright guys, thank you all. Nag-visit lang ako para kumustahin kayo rito para makita ko rin kung maayos ba ang event dito. Ani Carlos. Ay sir, hindi po kayo magsistay dito? Tanong ng isa sa member ng crew namin. Carlos smiled at umiling-iling sa amin. No, I won't be staying for long. I still have something to do sa work at pati na rin sa kumpanya. Okay sir, sorry po. It's fine, don't worry. I have to go now. Saad niya at agad na umalis kasama ang assistant nito sa likod niya. Ulit ay nagsigawan ang mga kasamahan namin at ako naman ay napatitig lamang sa likod ni Carlos na lumabas ng park at pumasok sa loob ng sasakyan nito. Bumalik naman ang lahat sa mga pwesto nila gaya ng dati upang makapagbenta ng maayos. Parang bumait ngayon si Sir Carlos no? Bulong sa akin ni Yumi. Itong babaeng to, lagi na lang sumusulpot sa gilid ko na di ko alam. Hindi ko alam, pero I'm happy finally appreciate our progress here. Ang sagot ko naman kay Yumi. Yup, mabuti nga yun para naman manotice ng company na yung department natin yung nag-perform ng maayos ngayon. I mean, dati pa naman tayong mas lamang sa ibang department pero parang ngayon lang yata mapapansin. Still, kahit ganun pa rin, hindi natin masisisi yung higher officials kung hindi nila pansin kasi madami talagang magaling na employee yung company natin eh. So, for sure, mas focus sila sa physical performance ng isang team. Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Yumi tungkol sa issue ng kumpanya hanggang sa paglipas ng oras ay nag-announce na ang kabilang stall na sold out na sila. Nagpatuloy-tuloy pa rin ito hanggang sa naubos na rin ang lahat ng stalls. Actually, si Dave yung nagsusuot ng mascot sa labas para mag-invite at mag-distribute ng invitation sa mga tao sa labas para may bibili rin sa mga products natin. Ani Yumi sa akin. Napatingin naman ako sa paligid namin at napansin kong ito ang perfect weather para magbukas na ng gagawin namin dito sa park. Yumi, pwede mo ba sila sabihin na mag-ready na para makapag-start na tayo agad? Then after natin masell yung half product. Sa hapon naman natin siya i-display, just like what we talked about sa meeting natin 3 days ago. We should do this successfully. Ang saad ko naman kay Yumi. That's right. Kahit buntis ako at walang magawang mabigat sa event na ito ngayon, kahit papano ay makatulong ako sa mga maliliit na bagay. Pagkatapos naman nun ay umalis na agad si Yumi. Kaya naman pumunta ako sa front ng stores namin kung saan nakadisplay ang clothes namin for sale na idodonate ng company sa charity. Anika, ayos na ba mga to? Tanong ni Nika sa akin nang makapunta ko sa stall nila. Tinitigan ko naman ng mabuti ang kanilang display. Sa part na ito ay mga fancy dress na design ng company namin at sa kabilang mga houses ay ilang bags and shoes na design din ng company namin. The best na! Siguraduhin na muna natin na may pupunta sa mga display natin dito so we could end this day fast. Right guys? Yes! Alright, let's get this party started! Umalis naman ako agad para pumunta sa kung saan ngayon sina Dave at si Yumi. Nakasuot ng puting mascot si Dave, ngunit hindi pa naman niya nasusuot ang nasa ulo nito. Kaya kita ko kung sino ang nakasuot ng mascot na yun. Lumapit naman ako sa kanila ng dahan-dahan upang kumustahin din sila doon. Sila kasi yung magpapadami ng customer so kailangan ko silang paglaanan ng atensyon. Guys, okay lang ba kayo dyan? Agad kong tanong sa kanila. Tinakbo naman ako agad ni Yumi sabay ni Dave pero agad ko naman sila pinigilan. It's fine, just stay there. Kumusta pala pagpasok ng mga tao sa venue natin? Tanong ko sa kanila. May iba na halos hindi kami pinapansin pero yung iba tinatanggap yung mga invitation namin dito tas papasok ng venue. We all know naman na normal lang to and since mag-iisang oras na kami dito, siguro mga 30 na katao na yung naimbitahan namin simula pa kanina eh. Saad naman sa akin ni Dave. Sabi kasi namin kahit maliit lang o hindi aabot sa 100 yung customer, we still should be happy. Kahit ganun kasi we are so lucky na kahit papano ay may pumunta sa venue namin. Even though we are under a biggest fashion company, we still struggle to find an actual people na bibili ng ilang products namin ngayong araw.
Since malapit na lang din magtanghali, I'll tell the others na mag-display sa kabilang gate ng park para sold out tayo agad dito. I'll go ahead guys. Saad ko naman at agad na umalis upang lumakad pabalik sa pwesto namin sa mga stalls. We all spent the whole morning na mag-entertain ng mga customers na dumadating sa loob ng park. Pinatigil na rin muna namin sina Dave na nakasuot ng mascot sa labas dahil nagbabaga na ang init ng araw, kaya naman delikado na para mag-expose sa labas. Kahit ganito pa rin ay kailangan naming ingatan ang mga empleyado namin. I think we sold 3 stalls for the whole 5 hours since we got here. Kain muna tayo para mapagpatuloy natin lahat yan mamayang tanghali. Saad ko naman sa kanila, since ako yung na-assign na mag-handle sa crew na to. Sinimulan naman nilang lahat ilabas ang mga napak naming mga catered food na binili nila Marigold kanina at ni Nika. Kain ka na rin agad, baka kasi magtampo yung baby mo. Bigla namang saad ni Yumi sa tabi ko. Napangiti naman ako kay Yumi at hinaplos ng dahan-dahan ang tiyan ko. Kakain ako maya-maya lang. Kailangan ko pasiguraduhin na maayos yung lahat bago tayo bumalik sa pag-sell ng products. Ang saad ko naman sa kanya. Pumunta na ito agad sa kung saan nagtitipon-tipon ang ilang mga kasama namin na kumain. I watched them as they ate their foods. Halos sila lahat ay niyayaya ako kumain. Kaya naman wala na akong choice kundi samahan sila doon na kumain. Nagkwentuhan naman kaming lahat tungkol sa mga pagtitinda namin at sa mga feedbacks ng mga customers. And so far, wala kaming fail kahit isa. And that's a very good news. Tinapos din nila agad ang kanilang pagkain at agad na bumalik sa mga pwesto nila. Hindi na rin bumalik sina Dave sa paglabas upang magsuot ng mascot dahil crowded na rin ang park at madami na kaming customer na nagdadatingan sa loob ng house namin. Agad na rin kaming nagsimula at bumalik na sa dati naming mga pwesto. Kung iisipin, ay naging mas madami na rin ang nagsisidatingan ngayong hapon. Kaya naman napansin ko na mas nagiging masipag ang team namin sa pagbebenta sa paglipas ng ilang oras. Ngayon ay oras na ng pagliligpit ng mga gamit namin bago kami umuwi lahat. Kahit papano ay mabuti rin ang takbo ng trabaho namin ngayong araw. Siguraduhin yung malinis ang lahat bago tayo umalis dito sa park. Maaapektuhan talaga ang kumpanya kapag naging pabaya tayo sa paglinis sa pagligpit dito. Rinig ko naman na saad ni Yumi sa kabilang side ng park. Napangiti ako sa kanya habang pinapanood silang nililinis ang left side ng park. Mabilis na rin nilang natapos ang paglilinis, pati na rin dun sa side dito sa pwesto namin. Nang maibalik na nila ang mga ilang gamit sa loob ng van, ay agad na kaming pumasok sa loob upang bumalik sa kumpanya. Kasama ko dito sa loob ng van ay sila Yumi, Nika, Marigold at si Dave na mga kaibigan ko na rin sa loob ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Ilang minuto lang din naman ang biyahe pabalik sa kumpanya at maging sa pagbalik ng bahay. Ngunit medyo malayo-layo pa rito ang daan. Pagdating naman namin sa kumpanya ay agad naman ako nakatanggap ng message kay Robert na ihahatid na niya ako pauwi. Pinapunta niya ako agad sa VIP na parking lot kung saan siya nagpark lagi at agad niya akong inalalayan papasok ng sasakyan. Kumusta naman yung work? Alam kong pagod ka kaya bumili na ako ng mga kakain tsaka diretso na tayo umuwi. Saad naman sa akin ni Robert habang nakangiti. Thank you, Robs. Lumisan agad kami sa kumpanya upang umuwi na. At dahil traffic ang highway ngayon, ay di ko napansin na nakatulog na pala ako sa aking upuan. Ginising na lang ako ni Robert na dumating na pala kami sa harap ng bahay, specifically sa tapat ng gate. Hatid na kita sa loob, okay? At ngayon na nga, pumasok kaming dalawa sa loob habang inaalalayan niya ako. Bago rin siya umalis ay kumain na muna kami ng hapunan. Dinig ko pumunta raw si Carlos sa park kanina. Bigla naman nasaad ni Robert. Yes, nandun siya kanina para kumustahin ang event. Oh, I thought he was up to something. Bulong niya, ngunit rinig ko pa rin yun. Ilang linggo na rin na nakalipas pagkatapos ng fundraising event namin at memorable naman yun para sa akin. Marami kaming natulungan ng mga private charity houses at naging lifetime sponsor rin ang kumpanya nila Carlos at Robert ngayon. Si Yumi naman ay hindi nakapunta ang kanyang kafling na si Marco dahil meron daw itong importanteng summit na pinuntahan kaya risked ang nangyari. Be, alis na ba tayo? Wait lang, di pa ako tapos. Napatingin ako kay Yumi nang makalabas ito sa kanyang kwarto na may bitbit na tuwalya at cellphone, kaya napangiti na lang ako. Take your time lang, be. Nag-aayos pa naman si Robert, kaya okay lang yan. Sige, hintayin niyo ako. Pagkatapos nilang mag-ayos, ay kaagad na rin kaming umalis for a check-up. Magkakaroon ako ng ultrasound at blood and urine test today, kaya naman nagdamit na lang ako ng komportable. Malapit ko nang ilabas si baby. Kaya siguro more on baby's growth and health ang magiging check-up ko at excited na akong malaman ang kalagayan ng anak ko. Nang makarating na kami sa clinic, ay kagad na kaming pumasok sa loob para sa check-up ko. It's been a while since I've been here.
Medyo nanibago ako nang makapasok ako sa laboratorio ni Doc. Your tongue is getting flexible than before and it's a good sign. Healthy naman si baby and there's no sign of infection so you're all good, Miss Anika. Napangiti naman ako kay Doc at napasulyap kay Robert. Salamat po, Doc. Hindi na po ako makapaghintay na mailawal ang baby ko. You only have 2 months left. Don't worry. We won't let any complications with you and your child. We will make sure that she will be born as a healthy child, so keep taking your vitamins. Paliwanag pa ni Doc sa amin. Nakipagkamay na si Robert sa kanya. Thanks for everything, Greg. Being Anika's personal doctor and physician is a great help for my peace of mind, knowing that she is in a good condition. My pleasure to help you, Sir Robert. We waited for the results in a few minutes at kagad na ring umalis pagkatapos. Mabuti na lang dahil naging maayos naman ang ultrasound ko at hindi ko na kailangang mag-take ng kahit na ano pang medicine para mabalance ang mga red blood cells ko that could lead to anemia. Pagkatapos ng check-up ko ay hindi na muna kami umuwi dahil niyaya kami ni Robert na kumain na muna sa labas at magpahangin. Day off sa work namin ngayong araw since malapit na ang katapusan ng winter design at konting touches na lang ay okay na yung wedding collection namin nila Yumi. This place is majestic! Usal ni Yumi habang nandito kami sa isang open mall ngayon na nasa gitna lang din ng syudad. Sobrang nakakagaan naman ang lugar na to. Iba talaga kapag mayayaman, parang pati paghinga mo ay parang gold dahil sa gara. Natawa na lang kaming dalawa ni Robert habang kumakain ng steak. Sinabi mo pa be, there's nothing a rich family couldn't afford. Pahayag ko pa. Well, you know I'd do anything for both of you, especially you, Anika. I'd rather spend all of my money for your sake. Sana all! Pahayag pa ni Yumi. Grabe, nasa na kaya si Marco at nang makapaglandian din kami ng ganyan. Mabuti na lang talaga dahil hindi ganun karami ang tao na nandito at wala ring masyadong tao sa gilid namin. Kaya kahit na sumigaw pa siya ay haayos lang, walang maninita sa kanya. Oh, Robert's here! Napatingin na kami sa gilid namin at nagulat na makita namin si Tita Melody kasama sina Carlos, Ina at Salve. Mukhang dito din pala ang favorite place nila na kumain at ngayon ko lang naalala. Tita, oh, hey Carlos, Salve, long time no see, Ina. Pahayag pa ni Robert. Tahimik lang kaming dalawa ni Yumi at ipinagpatuloy ang pagkain naming dalawa. Wala rin namang magandang maidudulot ang pakikipag-usap namin sa kanila. Lalo na at alam ko naman na hindi ako gusto ng ina at kapatid ni Carlos. What a coincidence, iho! Sambit pa ni Tita Melody. Sabay upo na rin sa table katabi lang din namin. What brings you here, iho? Well, you know, alam mo naman na before kasal itong si Salve and Carlos ay kailangan din naman namin ng family time para makilala ang isa't isa. We came from Anika's checkup and we decided to unwind here for a while habang walang trabaho, tita. Bahagya naman na napasulyap sa akin si Tita Melody pero kaagad din namang ibinaling ang sarili kay Robert. Is that so? Well, enjoy! Sure, tita. Napasulyap na lang ako kay Yumi at sumenya sa kanya na bilisan na ang pagkain para naman makaalis na rin kami kaagad dito at baka may masira pa kaming family bonding time. Mabuti na nga lang din dahil mabilis itong nagets ni Robert at minadali na rin niya ang kanyang pagkain. Tita, Carlos, we'll go ahead. Sambit ni Robert, sabay tayo at inalalayan na rin ako. Anika needs to rest for a day since puno rin naman kasi siya ng trabaho during weekdays. Bakit pa kasi nagpapabida yan sa work? She could have just quit already. Hindi naman malakas pero narinig pa rin namin ang bulong ni Salve. Pero hindi ko na lang ito pinansin at pinilit na umiti sa kanilang lahat. Sige po, mauna na po kami. Well, ciao! Ani Tita Melody. Naglakad na kaming tatlo para makalampas sa table nila. Pero hindi ko naman akalain na ilalagay ni Salve ang kanyang paa sa bandang daanan dahilan para maapakan ko ito at ma-out of balance ako. Sa mga pagkakataon na ito ay iniisip ko na lang talaga ang tiyan ko. Kaya hinawakan ko na ito. Nagdadasal na hindi lang sana maapektuhan kapag natumba man ako. Pumikit lang din ako at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin pagkatapos nito. Makalipas pa ang halos ilang segundo ay hindi ko nakita ang sarili kong humilata sa sahig. Kung hindi, ay nahawakan pala ang magkabilang braso ko, pati na rin ang tiyan ko. Kaya dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Are you okay? It was Carlos. Siya ang sumagip sa akin sa pagkakatumba. Kaya naman hindi ko mapigilang mapangiti. Kung hindi niya ginawa yun, ay baka kung ano na nangyari sa amin ng anak ko at baka mapahamak pa to. Salamat. Marahan lang siyang nakatitig sa akin. Simula noong hindi niya ako maalala, ay ngayon ko lang nakita ang sincerity sa kanyang mga mata towards me. Pakiramdam ko ay matagal ko na rin nakita ang ganong sincerity sa mga mata ni Carlos. Anika, are you okay? Tanong pa ni Robert at siya na rin ang humawak sa akin.
Ayos lang ako, Robs. Don't worry. Inayos ko na ang sarili ko at tumayo na rin. Tara na. Naglakad na lang kaagad ako paalis dahil sobrang galit na galit ako ngayon. Ayos lang sana sa akin kung walang pigil akong aawayin ni Salve. Pero hindi ko naman na siya mapapatawad kung pati ang anak ko ay idadamay pa niya sa galit niya sa akin. Lalo na at wala naman akong ginagawa. Tahimik lang ako hanggang sa makarating kami sa kotse. Alam kong pansin din nila ang biglang pagbabago ng mood ko. At hindi ko lang alam kung nakita ba nila ang ginawa ni Salve sa akin kanina. Dahilan para ma-out of balance ako. Gaga talaga yung babaeng yan, pe. Kung hindi lang ako nagpigil kanina ay baka nasa bunutong ko na yun kahit pa nasa tapat siya ni Carlos at ng pamilya nito. Napahinga na lang ako ng malalim at napatingin kay Yumi. Hayaan mo na, be. May mga karma para sa taong kagaya niya. Nagalit na rin talaga ako kaya umalis na ako. Dahil mukhang pati anak ko ay gusto pa niyang idamay sa kagagawan niya. I'm sorry, Anika. I didn't know it would happen. Saad pa ni Robert sabay hawak sa braso ko. Wala kang kasalanan, Robs. Kaya wala kang dapat ipanghingi ng tawad. Tugon ko sabay ngiti na rin sa kanya. Don't worry. Mabuti na lang at nahawakan pa ako ni Carlos. I won't let that happen again. Kakausapin ko na lang si Save. I don't know about her grudge sa'yo pero hindi na kasi okay ang ginawa niya na yun. Napathumbs up naman si Yumi. Tama yan, Robs. Kausapin mo talagang babaeng yan at baka masampal ko siya nang umikot ang ulo niya ng 360 degrees. Thank you sa inyo. Pero no need to do that. Awahin lang niya ako. Pero wag lang